Nasan si Becky? Biglang tanong niya sa mga ito. Nasa kabilang silid siya kasama sila Sofia, sagot ulit ni Karen. Kumusta siya? Okay lang ba siya? Sunod-sunod niyang tanong na hindi pansin ang pag-aalalang makikita sa kanyang mukha. Okay lang siya, Frin. Sa ngayon nagpapagaling siya dahil sa natamo niyang mga galos at sugat sa mga paa, sagot naman ni Trixie. Ano bang nangyari sa inyo ni Becca? Paano kayo napunta roon? Tanong naman ni Cheska na ngayon lang niya narinig nagsalita. Malalim na napabuntong hininga, siya saka sinagot ang tanong nito. Nahulog kasi ako doon, hindi ko naman inaasahang nakasunod siya kaya, ayon. Ha, mahabang bigkas ni Cheska kasabay ng makahulugang mga ngiti nito sa labi, so meaning, si Becca. Para pa lang, knight in shining armor mo kasi, iniligtas ka niya. Nang marinig ni Frin ang sinabing iyon ni Becky ay automatikong nakaramdam siya ulit ng inis dito. So in short, mataba ako, yun ba ang ibig mong sabihin? Napatawa naman ito ng malakas, hahaha, hindi naman yan ang ibig kong sabihin. Bakit ka tumatawa ng ganyan? Tila umuusok ang ilong na sabi niya saka naiinis na napakibit balikat na lang. Hahaha, tumatawa pa rin ito, alam mo, hindi ka naman mataba, Ang sexy mo kaya, nakasimangot at nanatiling itinoon niya ang mga mata sa ibang direksyon. Ano, sasakay ka ba o iiwan kita rito kasama ng mga daga? Mas lalong kumulo ang dugo niya sa sinabi nito, HMP. Nakakainis, akala mo kung sinong sexy, sa loob-loob niya habang nananatiling nagmamatigas. Malalim na napabuntong hininga ito saka tumayo na, sige, kung ayaw mong sumakay ikaw ang bahala. Sabi nito saka nagpalingon-lingon ito sa paligid, ikaw rin, baka may magsisilabasang mga multo dyan. Dahil sa sinabi nito ay nanggigigil sa inis na binalingan niya na lang ulit ito saka malalim na napabuntong hininga. Oo na, sasakay na, matigas niyang sabi, napangiti na lamang ito saka naupo na ulit para makasakay siya sa likod nito. Nakasimangot namang isinampa niya ang mga braso sa mga balikat nito at pumwesto na roon. Ilang sandali pa'y tumayo na ito habang nasa likuran siya nito. Hindi naman niya maiwasang mangamba dahil alam niyang mas mabigat siya rito. Hindi rin niya maiwasang magtaka dahil sa kabila ng mga pangit na ipinapakita niya rito ay nananatiling mabait ito sa kanya. Bakit mo ba to ginagawa? Bakit ba ang bait-bait mo sakin? Wala sa sariling katanwang na itanong na lamang niya rito, napangiti ito, dahil ito ang tama, at hindi ko kayang iwan ka. Sa sinabi nito ay may kung anong kasiyahan ang nadama niya sa dibdib, iyon na rin ang huling pag-uusap nila, dahil unti-unti nang nagdilim, ang kanyang paligid. Nagising si Frin sa mahihinang boses na kanyang naririnig. Sa pagmulat ng mga mata ay sumalubong naman sa kanya ang putit-asul na paligid. Gising na si Frin, narinig niyang malakas na sabi ni Karen. Nagsilapitan naman ang mga ito sa kanya, sumalubong sa kanya ang mga nag-aalalang mga mukha nito. Kumusta ang pakiramdam mo, Frin? Bungad ni Trixie sa kanya. Nasaan ako? Tanong niya rito. Sinubukan niyang tumayo ngunit pinigilan siya ng mga ito.
Huwag ka na munang tumayo, halos sabay-sabay namang wika ng mga ito. Nasa ospital ka, sagot ni Karen, sa kanya napansin ang nakabendang paa. Kasunod noon ang pagbalik alaala ng kanyang isipan sa nangyari sa kanila ni. Nasan si Becky? Biglang tanong niya sa mga ito. Nasa kabilang silid siya kasama sila Sofia, sagot ulit ni Karen. Kumusta siya? Okay lang ba siya? Sunod-sunod niyang tanong na hindi pansin ang pag-aalalang makikita sa kanyang mukha. Okay lang siya, Frin. Sa ngayon nagpapagaling siya dahil sa natamo niyang mga galos at sugat sa mga paa, sagot naman ni Trixie. Ano bang nangyari sa inyo ni Becca? Paano kayo napunta roon? Tanong naman ni Cheska na ngayon lang niya narinig nagsalita. Malalim na napabuntong hininga, siya saka sinagot ang tanong nito. Nahulog kasi ako doon, hindi ko naman inaasahang nakasunod siya kaya, ayon. Mahabang bigkas ni Cheska kasabay ng makahulugang mga ngiti nito sa labi, so meaning, si Becca. Para pa lang, knight in shining armor mo kasi, iniligtas ka niya. Sa sinabing iyon ni Cheska ay sinaway naman ito ni Karen. Cheska, ayan ka na naman pwede ba, huwag ngayon, kakagising lang ni Frin, inaasar mo na naman. Napatawa at napatakip na lang sa labi si Trixie, habang siya ay nanatiling napatulala na lang. Pumasok na lang bigla sa kanyang isipan ang lahat ng mga kabutihang ipinakita ni Becky sa kanya, mula sa ipinasuot nito ang sariling mga tsinelas para siya ay hindi masugatan, mula sa pag-alalay nito sa kanya para makalakad siya at hindi siya maiwan, mula sa paghubad nito sa sariling damit para mahimasmasan siya, maging ang pagbuhat nito sa kanya ng pagkahaba-haba para hindi lumala ang pamamaga ng paa niya.